Lord inhabits the praises of his people, and he is here with us today as the King of Kings and the Lord of Lords, and he deserves the highest praises and glory and worship. So let us give him the best this morning. God is here, He is faithful. We draw near
rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. Let's sing, find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone, know His power, in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. Here I am, Lord. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Here I
control of everything, for you're Lord of Lords and King of Kings, and we give you back all the praises and glory and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang araw po mga kapatid sa pananampalataya. Isang bagong araw na naman na handog sa atin ng Panginoon. Salamat sa Diyos na sa kabila ng lahat, patuloy po tayo na ginagabayan at iniingatan. At ngayong araw na ito, minsan pa na ang Diyos meron pong magandang balita sa bawat isa sa atin sa kabila po ng mga negatibong nangyayari sa mundo sa ngayon. Ang ating pong Diyos ay meron laging mabuting nakalaan sa kanyang mga anak. Na kung titingnan natin sa panahon natin ngayon na hindi ordinaryo, ang Diyos may ginagawang maganda sa buhay ng kaniyang mga anak. Amen? Tayo po'y patuloy na maging focus sa Diyos. Huwag po tayong makalimot, huwag po tayong magninega sa kabila po ng mga hindi magandang nangyayari dahil ang Diyos kailanman hindi po tayo iiwan ni pababayaan man. Amen? Bago po tayo na magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa kagandahang loob ninyo sa aming mga buhay, Panginoon. Na sa kabila, Panginoon, ng hindi magandang mga pangyayari, O Diyos, mabuti ka sa buhay ng iyong mga anak. Mabuti ka sa mga nagtitiwala sa iyo. Mabuti ka, Panginoon, sa patuloy na naglalagang, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo. Minsan pa sa araw na ito, O Diyos, sa pag-aaral po namin na iyong salita, Panginoon, tulungan niyo kami na maunawaan ng iyong mensahe. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita yung lalim dakilang Diyos na mga bagay na nais mong gawin sa mga buhay namin. I pray, God, for your Holy Spirit to guide us and to lead us, Lord, na maunawaan namin, makita namin ang iyong totoong nais sa mga buhay namin. Bigyan niyo po kami ng mas malalim na pag-ibig at kapayapaan, O God. Maging ako po na yung kasangkapan, Lord, gamitin niyo po dakilang Diyos upang nang sa gayon, Lord, patuloy na madala ng may kaisa ng iyong mensahe na nais iparating sa bawat isa sa amin lahat. Purihin ka, dakilain ka ngayon at kailanman. Sa ngalan ng Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Praise God. So ngayong umaga po, titingnan po natin yung comfort zone na kung saan ay meron ang bawat isa. Alam niyo po, nung dumating po yung pandemic, ito pong COVID-19 na ito, marami po sa ating lahat, Kristiyano man o hindi, na naalis o umalis sa kanilang comfort zone. Ngunit ano nga ba ang tunay na comfort zone sa buhay po natin? Alam niyo po, bilang Kristiyano, ang ating pong paningin, nakatingin lagi tayo sa Diyos dapat. Pero yung side natin bilang isa pong tao, yung pagiging tao natin nagdadala sa atin din ng marami pong mga alalahanin sa buhay na ito. At ito nga po, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito is your true comfort zone. Amen, yung totoo po nating comfort zone. Kasi sa panahon nga po na nagkaroon po ng pandemic, marami po sa atin yung na-stress, marami po sa atin yung nagnega, pero mula po sa salita ng Diyos, mula po sa kalooban ng ating Amang nasa langit, makita natin dapat ano nga ba yung totoong comfort zone sa buhay po ng isang Kristiyano. Amen? So ang ating pong text sa umagang ito ay makikita po sa Genesis chapter 12, verse 1 to 4. So ito po, kung sa mga may Bible po diyan, pwede niyo po akong sundan. Basahin po natin yung salita po ng Diyos. Sabi po dito sa chapter 12 ng Genesis verse 1 to 4. Now the Lord had said to Abram, "Get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed." So Abram departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed from Haran. Praise God. So dito, makikita po natin na ang Diyos tinawag po si Abram mula po sa kanya pong bansa, na kung saan sinabi sa kanya ng Diyos na umalis ka sa Haran, dadalhin kita sa lugar, may pagbibigyan ako sa iyo na lugar na kung saan pagpapalain kita, gagawin kitang isang dakilang bansa. Amen? So yung introduction po natin, sabi po dito, many of us are afraid of rapid change that is happening right now.
Our comfort zone suddenly made a U-turn. It was shaken by this pandemic that is torturing us worldwide. Let us discover our true comfort zone, the one that that is designed for us by God. Amen? So there are Bible characters who found their true comfort zone through their obedience in God's calling. Alam niyo po, meron pong ilang babanggitin ko ng mga Bible character which is very familiar sa ating lahat, na kung saan nung tinawag sila ng Panginoon, nakita nila na ito pala yung totoong comfort zone. Amen? Na kung titingnan natin, aaralin natin yung mga buhay nila. Katulad ng mga nangyayari ngayon sa buhay natin na marami sa atin yung uncertain sa kasalukuyan. Pero sa bawat pangyayari, may magandang plano ang Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya. May magandang plano. Ano man yung dinaranas mo ngayon, mapagnilay-nilay nawa natin sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng mga taong ito na ginamit din ng Diyos bilang mabuting halimbawa upang tularan natin yung kanilang mga pananampalataya na hindi lamang nakwento sa Biblia para alipin tayo, kundi para tularan din yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagsunod sa Panginoon. Although hindi po sila komportable sa una dahil nga po sa pagbabago. Tingnan po natin yung mga taong ito. Una po sa aking pong list ay si Abraham. Amen? So yung binasa po nating text, Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Pinapakita po doon yung command ng Lord kay Abraham. Umalis ka sa bansa mo. Iwanan mo yung bansa mo, yung pamilya mo, at sumunod ka sa akin. Pagpapalain kita. Sino mang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. At sino mang sumumpa sa iyo, susumpain ko rin. Alam niyo po, ang ganda ng naging tugon ni Abraham. Sumagot po siya sa Diyos, tumugon po siya. Alam niyo po, ano ba yung meron kay Abraham? Amen. Una, he is living a comfortable life. Okay na siya eh. Okay na siya. Sa Haran, sa Chaldea, okay na siya. Paano naging okay? Mayaman na po si Abraham that time. Mga kapatid, mayaman, stable na. Sa madaling salita, wala na siyang hahanapin pa. Komportable na yung buhay niya. Amen? Komportable na. Alam niyo po, isang pinakamalaking adjustment sa buhay ng tao yung paglipat mo ng lugar. Siguro, yung sa mga nakaranas na lumipat ng lugar, amen, panibago na namang adjust at malaking adjustment. Panibagong pakikisama, panibagong pakikihalupilo, panibagong pakikitungo sa mga nasa paligid mo. Amen. Lumipat ka lang ng trabaho, ang laking adjustment na eh. Lalo na kung talagang dun ka lumago sa unang mong trabaho. Amen? Makikita natin yung malaking adjustment. Mamimiss mo yung mga dati mong kasama, yung mga dati mo nakakahalubilo. Alam niyo po, nung panahon ni Abraham, ganito rin eh. Hindi humadali. Isipin mo, inutusan ka ng Diyos, umalis ka dyan sa bayan mo, sa lugar mo. May pagdadalhan ako sa iyo. Alam niyo po, walang katiyakan. Ito po yung nakikita ko dito, walang katiyakan sa lilipatan mo. Kaya nga, kailangan ng pananampalatayang malaki sa paglilingkod sa Panginoon. Na kapag sinabi siya ng Lord na umalis ka na diyan, may pagdadalhan ako sa iyo. Alam niyo po, tayo, no, bilang isang tao, no, to be honest, nag-hesitate tayo. Nagdududa tayo, mga kapatid. Na maaaring isipin mo, Lord, okay na ako dito eh. Komportable na ako eh. Pero si Abraham, wala akong pagtutol. He is living a comfortable life. Next to that, he is already stable in most areas of his life. Wala na siyang hahanapin pa eh. Sabi ko nga sa inyo, mayaman na siya. Marami na po siyang ginto, pilak, kasi noong mga panahon na yun po yung sukatan ng yaman eh. Marami na po siyang mga hayop na inalagaan, kawan. Mayroon na rin po siyang mga sariling tauhan na nag-aalaga ng kanyang mga kawan. Stable na. Marahil ngayon, stable ka na, tapos bigla nagkaroon ng pandemic. Lord, paano na? Paano na yung sitwasyon ko ngayon? Paano na ngayon yung sitwasyon ng pamilya namin, Panginoon?
Alam niyo po, maraming buhay ngayon ang nakahang. Hindi nila alam yung gagawin nila bukas sa makalawa. Pero alam niyo po, ito si Abraham. Dapat nating tularan yung kanyang pananampalataya. So yung naging pagtugon niya, wala akong pag-aagam-agam na sumunod siya sa Diyos. He left his family, culture, and country for the sake of God's calling. Alam niyo po, nagninilay-nilay nga ako. Sabi ko, habang piniprepare ko itong message sa Lord, sana ganito din kami mga Kristiyano na kapag may sinabi ka, handa kaming iwan yung pamilya namin, yung lugar namin, yung kultura na kinalakihan namin, Panginoon, masunod lamang yung panawagan mo. Sana maging katulad kami ni Abraham, Panginoon. Dahil sa Bible, wala akong pag-aagam-agam na tumugon ang Diyos nung tinawag siya ng Panginoon. Alam niyo po, yung comfort zone niya, lumabas siya doon para sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Siguro sa mga naglipat bahay na diyan, no? Sa mga naglipat ng lugar, lumipat ng ibang bansa, nauunawaan niyo yung sinasabi ko ngayon, hindi madali na makipamayan sa hindi mo kalahi. Hindi mo kakultura, hindi mo katribo, hindi mo kabarangay, panibagong adjustment. But when the Lord calls you, we have to obey. Ito po yung point dito. Kailangan natin mag-obey katulad ni Abraham. Amen? Sana pinapangarap natin yung kanyang pananampalataya, yung buhay na meron si Abraham. And next on my list is Moses. Amen? Pagkatapos po ni Abraham, nakita ko po yung buhay ni Moses. So Exodus chapter 3 verse 10, ito po yung sabi. Come now, therefore, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Inutusan po ng Lord si Moses na ipapadala kita sa Ehipto, sa Pharaoh, may kipag-usap ka. Palalayain mo yung aking bayang Israel mula sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. Amen? Ano ba yung background ni Moses? Ano ba yung meron siya? First, he is destined to be the next Pharaoh of Egypt. Alam niyo yun? Siguro, napanood ninyo yung Prince of Egypt. Amen? Na si Moses dapat yung hahalili sa trono po ng Paraon. Siya po yung next dapat dun sa posisyon na yun. Pero alam niyo po, yung panawagan ng Panginoon sa kanya, napakalaking bagay mga kapatid. May napakalaking bagay. Dahil binago nito yung buhay niya. Alam niyo po, nung tinawag po si Moses, katulad po natin, marami ding arguments. Maraming arguments. Amen. Marami po ng mga kasunduan na gusto niya. Marami din po siyang excuses, katulad din natin. Pero ang kagandahan kay Moses, siya din po ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Amen? Tumugon po siya sa panawagan ng Diyos na maging kasangkapan upang dalhin ang bayang Israel palabas ng Ehipto at bumalik kung saan tinatawag po sila ng Panginoon sa lugar po ng Kanaan. Amen. Si Moses po ay marami pong bagay na tinalikuran para lamang po mapaglingkuran ng ating Diyos. The prestige of his life or of his life he has is everybody's dream. Alam niyo po, yung buhay na meron siya, pangarap ng bawat isa. Karangyaan, amen, kayamanan, posisyon, lahat-lahat na rin nasa kanya eh. Lahat-lahat nasa kanya na. But he left the promise of earthly throne for the sake of God's calling. Amen. Iniwanan niya po yung trono na nakalaan para sa kanya dahil sa panawagan ng Panginoon. Marami sa atin yung komportable na. Marami sa atin, siguro sa panahon ngayon, komportable na tayo. Na maaaring sinasabi natin sa mga sarili natin na sapat na yung paglilingkod ko sa Panginoon. Okay na ako dito, masaya na ako. Pero alam niyo po, ako po naniniwala na bilang isa pong pastor, isang Kristiyano,
merong higher calling ang bawat isa sa atin. Hindi po tayo dapat na maging stagnant. Kahit sa panahong ito ng pandemic, hindi tayo dapat na maging stagnant. Kapatid, you have a higher calling. May mas mataas na panawagan sa iyo ang Diyos. Na dapat tinitingnan natin, Panginoon, sa paanong paraan pa ako magagamit. Ano po, Panginoon, yung mas mataas pa na panawagan na meron ako, Panginoon, sa iyo pong harapan, O Diyos. So mga kapatid, sa pananampalataya, ano ba yung mga ipinapangako sa iyo ng mundong ito sa ngayon? Ano bang mga trono yung meron ka sa ngayon na gustong ipaalis sa iyo ng Diyos? O gusto lang, Lord, na iwanan mo. Masunod mo lamang yung kung anong panawagan na meron ka sa kanyang harapan. Amen? Si Moses, nasa kanya na rin yung lahat eh. May nasa kanya na yung lahat. Na marahil pinapangarap din natin na gusto kong maging prinsipe sa palasyo. Gusto kong maging next in line dun sa posisyon na yon, dun sa leadership na yon. Pero kapatid, kung merong pinapagawa sa iyo ang Diyos, you must be willing to let your earthly throne for the sake of God's calling. Napakahalaga nito. Napakahalaga nito. Na marahil meron pang nais ipagawa ang Diyos sa iyo na mas mataas, kapatid. Na hindi tayo dapat na mapigilan ng kung ano man na kinalalagay natin sa ngayon. So Moses, a Bible character na kung saan nandun na rin sa comfort zone pero umalis dahil sa panawagan ng Panginoon. Meron pong comfort zone na mas nakalaan para po sa atin. Next on my list, no? Ito po yung third Bible character na akin pong nakita dito. Amen? Nehemiah. Amen? The builder. Siguro, familiar naman sa ating lahat mga kapatid. No? So, si Nehemiah, sabi dun sa chapter 2, verse 12 ng Nehemiah, "Then I arose in the night, and I and a few men with me, I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem, nor was there any animal with me except the one on which I rode." Amen? So si Nehemiah, meron pong nilagay ang Diyos sa puso niya. Meron pong nais ang Diyos ipagawa kay Nehemiah sa lugar po ng Jerusalem. Amen? Ang gusto ng Lord na ma-build uli yung wall of Jerusalem. Na nung panahon na yun, wasak. Maging ang pagkakaisa po ng bayang Israel ng panahon na yun ay wasak-wasak. Alam niyo po, yung buhay na meron si Nehemiah, komportable na rin siya, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Ano ba yung meron siya? So alam natin si Nehemiah ay isa pong cupbearer. No, cupbearer po siya ng hari. He is one of the most trusted person before the king. Alam niyo po, sa palasyo, napakahalaga ng posisyon ng cupbearer. Alam niyo po, nung panahon na yun, uso din po yung mga pagtatraidor eh. Amen? Uso po nun yung mga nilalason. So yung mga inihahanda po sa hari o binibigay, pinapakain, si Nehemiah po yung unang titikim nun. So araw-araw niyang namimit yung hari. Araw-araw niyang nakakasama. He is one of the most trusted person before the king. Pinagkakatiwalaan. He is living without worries of earthly necessities because everything is provided in King's Palace. Nakatira po siya sa palasyo. Lahat provided po ng hari. Lahat ng mga pangangailangan niya. So wala na siyang hahanapin pa. Amen? Wala na siyang hahanapin pa. But he left the King's Palace for the sake of God's calling. Nung nilagay ng Diyos yung panawagan sa puso niya, hindi po nag-atubili si Nehemiah. Hindi po siya nag-atubili. Alam niyo po, iniwan niya yung palasyo para po sundan, gawin kung ano yung pinapagawa ng Lord. So mga kapatid, napakahalaga nito. Napakahalaga nito. Na makita natin na sa buhay natin, minsan komportable na tayo eh. Minsan komportable na tayo. Pero kapag may nilagay ang Diyos sa puso mo, na nais niyang gawin mo, kapatid,
sumunod tayo. Let us go out from our comfort zone. Let us follow the calling of God. Let us follow His plan, His purpose. Ano man po yung pinapagawa ng Diyos sa atin sa ngayon. So mga kapatid, dapat natin itong makita, no, na sa buhay natin, may mga pagkakataon na hindi po tayo komportable sa mga ipinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo komportable sa nais na ipagawa ng Diyos sa atin. But like Nehemiah, kung ano man yung nilagay ng Lord sa puso natin, gawin po natin. Meron pa bang mas hihigit na comfort zone dun sa calling ng Panginoon na binigay sa atin? Your true comfort zone relies on your obedience on God's calling. Magiging komportable lang yung buhay natin kung lahat tayo susunod dun sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, ang pinakahuli dun sa listahan ko na meron na, which is Jesus Christ. Amen? So si Jesus Christ, alam natin ang ating Diyos, komportable na bilang isang Diyos. No? Kung doon sa mga nauna, mga komportable, lalo na ito, no? Ang Lord, si Jesus, nasa heaven siya. He is sitting on His throne. Everything ay napakaganda sa kanyang paligid. Pero alam niyo po kung ano yung ginawa ng ating Diyos. Although Diyos na siya, bumaba siya dito sa lupa, nagkatawang tao para sa atin. Amen? Wala na sigurong mas comfort kaysa dun sa heaven. Amen? Yung nasa langit ka, yun na yung pinaka-komportable mong zone eh. Diba? Lahat naman tayo, pinapangarap na pumunta doon. Pero alam niyo po, si Jesus Christ nandun na siya eh. Pero bakit pinili niya na magkatawang tao? Para po sa iyo, para sa akin, para maligtas lang tayo sa mga kasalanan natin. Lagi niya po sinasabi, I am here to fulfill my Father's will. Yung po yung laging sinasabi, binabanggit ni Jesucristo nung nandito po siya sa lupa. Narito ako para tuparin ang kalooban ng aking Ama. Amen po ba? So tayo, ganun din sana. Na anuman yung kalagayan natin, kapag may ipinagawa ang Diyos sa atin, we must be willing to obey. We must be willing to comply on that calling. Alam ko na sa panahon natin ngayon, mahirap eh. Mahirap dahil hindi nga normal yung situation. And even as Christians are affected. Apektado tayo. Kaya nga kung hindi mo itutuon yung paningin mo sa Diyos, kung hindi mo hahanapin yung true comfort zone mo, which is nasa piling ng Panginoon, kasama ka ng mundo na maliligalig. Kasama ka ng mundo na mag-worry sa mga panahong tulad nito, kapatid. But look for your comfort zone. It is within God's calling. It is within God's calling. Brothers and sisters in the Lord, your true comfort zone is within God's calling. Wala po ito sa paligid mo. Wala ito sa mga tinatangkilik mo sa ngayon. Wala ito kung saan ka man naroon sa ngayon, kapatid. But your true comfort zone is within God's calling. The moment, the time that you comply, that you obey within that calling, nandun po yung totoong comfort zone. Alam niyo po, mahirap mamuhay sa ngayon. But we as Christians, as God's believer, as Christ's follower, we must follow the footsteps of our God, of our Lord Jesus Christ. Na hindi po siya komportable dito sa lupa, pero dahil sa nais ng Diyos, naging komportable siya. Pero dahil dun sa pagmamahal niya para sa iyo at sa akin, naging komportable siya. Dahil nandun yung pagsunod niya sa kung ano yung purpose na meron siya sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, patuloy nating tingnan yung kapaligiran natin sa ngayon. We are living in an unordinary world. When hindi po ordinaryo yung kinatatayuan natin sa ngayon na buhay. Hindi po normal yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon. And as time goes by, pwede pang mas maging malala ito.
O kung matapos man ito, maaaring sa darating ng mga panahon, mayroon pang mas malala na pwedeng mangyari sa pandemic na ito sa ngayon. But please, remember this word. Remember this Bible character. Remember the names that I have mentioned. Na kung saan nung tinawag sila ng Diyos, umalis po sila sa kanilang mga comfort zone. Dahil alam nila na yung true comfort zone ay nasa piling ng Panginoon. Na yung true comfort zone nasa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Marahil ngayon, merong nais ipagawa ang Diyos sa iyo. Marahil ngayon, merong sinasabi ang Diyos sa iyo. Marahil sa mga oras na ito, merong nilalagay ang Diyos sa puso mo na, anak, gawin mo ito para sa akin. And you are afraid to follow because you are already in your comfort zone. But please, remember these names. The names that I have mentioned earlier. The names which is put in the Bible, placed in the Bible to be an inspiration for us. Para makita natin na, Lord, ito po yung mga character na susundan ko. Lord, ito po yung mga halimbawa na susundan ko, Panginoon. Na Lord, nung tinawag mo sila, hindi sila nag-alinlangan, Panginoon. Sinunod nila kayo. At dahil doon, nasumpungan nila yung kapahingahan sa piling mo, Panginoon. Na yung comfort zone pala, Panginoon, yung tunay na comfort zone, nasa pagsunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Na Lord, gusto kong maging ganito. Ano man yung sitwasyon namin ngayon. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Na hindi hadlang kung ano man yung nangyayari ngayon sa paligid natin. Alam niyo po, marami yung naliligalig. Marami na yung nalilipasan ng pag-asa. Marami na yung nakatingin sa kawalan, pero tayo bilang mga anak ng Diyos, sundan natin yung mga halimbawa na iniwan ng Diyos sa atin para pamarisan. Sundan natin yung mga karakter na ibinigay sa atin ng Diyos para makita natin na meron pong pag-asa. Na merong gagawin ng Diyos na mas malalaking bagay sa atin sa hinaharap kung susunod tayo. So ano man yung sitwasyon ng mundo, hindi po pwedeng maging excuse para hindi ka magamit ng Panginoon. Ano man yung situation ng mundo sa ngayon, hindi po pwede na maging dahilan para po tayo maging stagnant, para po tayo malak, para po tayo ay mapigilan sa kung anuman ang inilalagay ng Diyos sa puso natin. Kapatid, merong nais ang Lord na ipagawa sa iyo. Meron ang Diyos nais na gawin mo para sa Kanya sa mga panahon katulad nito. Na hindi po hihinto ang buhay dahil sa pandemic na ito. Dahil sa mga negative situation na nangyayari ngayon sa buong mundo, hindi po dapat na umahinto yung ating pong panawagan sa Panginoon. So rely on God always. Just like these people, this character that I have mentioned. No, hindi po sila nag-rely dun sa kanila pong kinalalagyan. Hindi po sila nanatili. Although karamihan sa kanila o lahat sila okay na. Matatawag natin na success na yung kinalalagyan nila. But they didn't rely on their comfort zone. But they seek to follow God's will for their lives. Na yun po yung importante na nag-check pa ba natin yung mga sarili natin. Ama, Lord, nakakasunod pa ba ako sa kalooban mo? Amen? Nakapag-double check na ba tayo na sa panahon na ito ng pandemya, natanong na ba natin yung sarili natin na Panginoon? Nakakasunod pa ba ako? Lord, nasa tamang posisyon pa ba yung puso ko? O Lord, kontento na ba ako kung meron ako ngayon? Kasi alam niyo po, sa paglilingkod natin sa Lord, dapat mag-seek tayo ng mas mataas na nibelo. Dapat mag-seek tayo, lawakan natin yung ating mga pangarap sa Diyos. Alam niyo po, yung mga taong ito na nabanggit ko, na maging si Jesus Christ bilang isang Diyos, ganoon din po kalawak yung kanilang pagtingin. So hindi po sila napipigilan ng kanila pong current situation. Hindi po sila napigilan sa kung ano yung meron sila noon sa kasalukuyan nila. At least, nakita nila na ang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ang mas mahalaga. Your true comfort zone relies on your obedience to God. On your obedience. So we have to follow, we have to obey whatever the calling that we have on God
Ano man yung inilalagay niya sa puso niyo kapatid na yan. Ano man yung nilalagay niya na panawagan, ano mang nais niyang ipagawa sa iyo sa ngayon. Gusto kong ulit-ulitin ito na kapatid, sumunod ka na. Huwag kang matakot. Ano man yung situation mo ngayon, hindi ka dapat mapigilan. Dahil ang Diyos may inihahanda para sa iyo. Ang Diyos may nakalaan dun sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga handang tumaya para sa Kanya. Patuloy tayo sumunod. Hindi man tayo komportable sa ipinapagawa ng Lord. Amen? Hindi man tayo sigurado, wala man kasiguruhan na nakikita. Pero kapag pinagawa ng Diyos sa atin, kaya kapatid, na mayroong pagpapala sa dulo nito. Na yung mga sumunod sa panawagan ng Panginoon, mayroong katagumpayan sa dulo. Yes, mahirap. Mahirap sa una. Lahat naman sa una mahirap. Adjustment, trial and error tayo. No, nakakaranas tayo ng failure. Nakakaranas tayo ng persecution dahil sa pagsunod sa panawagan na meron tayo sa harapan ng Panginoon. But at least, at the end of the day, makikita natin yung blessing. Makikita natin yung bunga ng ating pagsunod dun sa panawagan ng Panginoon. At doon lang tayo makakaranas ng totoong kumpulsyon. At the end of the day, doon natin makikita na fulfilling yung pagsunod sa Panginoon. Na may satisfaction dun sa pagsunod sa kung ano yung pinapagawa niya sa atin. So let us not hesitate to follow the order of us by our God. The calling that we have, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kapatid, ano man yung nilalagay ng puso, o sa puso mo ngayon ng Diyos, ano man yung nais niya na ipagawa sa iyo sa ngayon, sundan mo lang. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ulit-ulitin ko, magtiwala tayo sa Panginoon kung bakit hawak niya yung sitwasyon natin ngayon. Sinasabi man ng mundo na bagsak ang lahat ng ekonomiya, bagsak ang lahat ng kabuhayan, ang lahat ay wala sa kaayusan. Pero magtiwala tayo sa Panginoon. Hawak niya ang sitwasyon natin. Hawak niya yung mundo na kinalalagyan mo sa ngayon. And we will find our comfort zone within God's calling. Amen. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Ama naming banal, salamat sa iyong salita. Lord, salamat sa pagmamahal na ipinararanas mo sa amin bilang iyong mga anak. Lord, gusto namin na magtiwala sa iyo. Sinasabi man ng aming isip at puso na hindi kaya. Ama, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Dagdagan mo, Panginoon, yung aming pagtitiwala sa iyo. Tulungan niyo kami, O Diyos, na lawakan pa yung aming pananampalataya. Lawakan niyo pa yung aming mga pangarap, Panginoon. Upang sa gayon, patuloy kaming tumingin, Panginoon, sa dulo ng iyong mga plano. At hindi, Panginoon, sa unahan, Panginoon, na mahirap dakilan, Diyos. God, ang aming comfort ay nakasalalay sa pagsunod namin sa iyong kalooban. Higit sa lahat, Panginoon, isaayos mo yung puso namin. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na lumalim pa. Lord, gamitin yung situation ngayon, Panginoon, para mas lalo ka namin makilala, O Diyos. Lahat pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat. And I pray, God, na sa bawat mananampalataya na nakikinig ngayon, Lord, sa bawat Kristiyano, o sa bawat individual, Panginoon, na nakararamdam na kilang Diyos ng worries, nakararamdam ng fear, O God, nakakaramdam, Panginoon, na hindi sila dakilang Diyos stable. God, tulungan niyo po sila na tumingin sa iyo. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Ano man yung situation na kinalalagyan ng bawat isa ngayon. And I pray, Lord, for your covering to all of your children, God. Yung covering ninyo, Panginoon, manatili, Panginoon, sa bawat isa. Yung protection ninyo, O God. Yung provision ninyo, Panginoon, patuloy nawang ibigay sa bawat isa. And Lord, we thank you for everything. We thank you. Salamat, Lord, sa lahat-lahat. Although, Panginoon, kulang yung salitang salamat, pero nais namin sabihin ito sa iyo na salamat, Lord, sapagkat sa ilang buwan na, Panginoon, ng pandemic na ito, God, patuloy ninyong sinusustain kung ano yung meron kami. And Lord, we exceed, God, beyond our expectation, Lord. We exceed and we survive because of you, God. Lord, thank you so much for everything. Patuloy na sa iyo at sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat, Panginoon.
Lord, bless the RGM family. Bless each and every one of us, O God. Lord, ang aming mga pamilya, ang bawat isa, Panginoon, maging sa aming mga kapatid sa pananampalataya sa body of Christ, patuloy niyo kaming tulungan na makasurvive at patuloy niyo kaming tulungan na magtiwala dun sa mga calling, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin sa bawat isa. Purihin ka, aming Diyos, dakila ka. Higit kailanman, Panginoon, dakila ka sa mga buhay namin. Sa iyo, Lord, ang pagpupuri, ang pagpapasalamat. Sa ngalan ni Jesus na po kami sa